Hey, what's up guys? It's Doc Bench once again ang inyong farm service and welcome to Doc Bench Farm TV. Dito kung saan ay patuloy tayong nagbabahagi ng mga kaalaman na magagamit ninyo sa yung mga babuyan. Kaya naman kung bago ka lang dito sa page ko, huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. For today's video guys, ang topic na i-discuss natin ay tungkol sa uterine prolapse. Ito ay kasagutan sa tanong ni Sir Will Sugi na kung saan yung baboy niya daw ay nanganak ng 12 at lumabas yung kanyang matres and namatay. Now, bago ang lahat guys, ano ba itong tinatawag na uterine prolapse? Ito ay isang kondisyon na kung saan yung kaniyang uterus o yung bahay bata ng ating mga inahin ay naitutulak papalabas sa puwerta. Iba pa ito guys, dun sa mga tinatawag nating vaginal prolapse o kaya rectal prolapse. Yung vaginal prolapse, lumalabas lang yung part ng kanyang vagina. Yung namang rectal, yung rectum, kung saan dumadaan yung dumi ng baboy. Pare-pareho guys ang pinaka main reason kung paano nangyayari yun, yung pag-build up ng abdominal pressure. So, ang mga karaniwang pagkakataon guys na ma-observe natin to tulad ng merong respiratory infection yung mga baboy natin, merong severe coughing, sobrang ubo, o kaya nanganganak. Maaari din natin itong makita kung yung baboy natin ay mga constipated or hindi maitulak papalabas yung dumi. So dahil sa sobrang build up ng pressure sa loob, naitutulak niya na papalabas yung kanyang rectum, vagina o kaya yung kanyang uterus, bahay bata. There are several factors guys na maaari nating tingnan na nagdudulot ng ganitong klaseng kondisyon. Una na dyan guys ay yung old age. Kapag matanda na yung ating mga inahin, like sabihin nating 7, 8, 9 pataas na parity, ma-observe na natin yan dahil sa paulit-ulit na panganganak ay nagkakaroon ng wear and tear yung kanilang mga bahay bata and nawawala na yung kanilang mga uterine tone. So mabilis na lang siyang itulak kapag nagkaroon ng abdominal pressure. Pangalawa guys ay yung pagtaas or pagdami ng bilang ng mga tinatawag nating gas producing bacteria. Okay, so paano ba nagkakaroon ng ganito? Kapag yung feeds ng baboy natin guys ay masyadong mataas ang starch, ano ba yung mga ingredients na mataas ang starch? Andyan yung kamote, kamoteng kahoy, mga kung ano pa, mga wheat, mga ganyan. So mataas ang starch niyan guys. Itong bakteryang ito kapag ganyan yung environment, mabilis silang dumami. So, ang nangyayari kapag tumataas yung gas sa loob ng katawan ng baboy, ay nagiging distended yung kanilang stomach. So, madami siyang hangin sa loob. Ayun. So, ang nangyayari, tumataas yung pressure doon dahil nga kinakain itong gas, yung space sa loob. So, yung pressure niya, tumataas. Pangatlo guys ay yung pagkakaroon ng low fiber diet. Pag yung feeds ng baboy natin ay mababa ang fiber, ang nangyayari, bumababa din yung digestion niya or yung digestibility ng pagkain. Ngayon, ang kakalabasan nun guys ay magkakaroon ng constipation yung mga baboy natin. Mahihirapan siyang ilabas yung dumi. Then, yung pag-push niya ng dumi, pag-iri, ayun, isa sa mga nagdudulot din yun ng pagtaas ng abdominal pressure. Pangapat guys ay yung improper farrowing intervention. Isa na dyan halimbawa ay yung paggamit ng oxytocin. Kapag yung oxytocin ay ginamit natin sa mga gilts o kaya yung mga hindi pa lumalabas yung pinakaunang biik. Kapag gumamit tayo guys ng oxytocin, papataasin ito yung paghilab ng kanyang uterus na kung saan yung cervix niya ay sarado pa. So ang mangyayari, ipupush niya ng ipupush yun dahil nakasara pa yung cervix. Ayan. Maipupush niya ng tuluyan yung buong uterus, yung vagina. So prolapse ang kakalabasan. Number 5 ay wag natin kalimutan ay yung lahi or genetics. Merong mga ganitong klaseng kondisyon guys na namamana sa mga magulang ng ating mga baboy. So kailangan maging maayos yung ating seleksyon. Dapat walang history na mga ganitong klaseng kondisyon. Pang-anim guys ay yung tinatawag nating dystocia or yung difficulty of giving birth. Yan. So nahihirapan yung mga inahin natin na ilabas yung mga biik dahil sa maaring masyadong malaki yung biik. Okay? So nangyayari ito kung halimbawa mali yung programming ng pakain natin during the time na nagbubuntis pa yung ating mga inahin. So maaari din na kunti lang yung kanyang mga biik na pinagbubuntis. So ang tendency ay lumalaki sila ng sobra. So kapag nanganak, doon yun magkakaproblema. Okay? So kung mali naman yung ating feeding program, masyadong tumaba yung ating mga inahin, lumiliit guys yung dadaanan ng mga biik dahil sa sobrang taba. Number 7 guys ay yung pag-build up ng tinatawag nating mycotoxin sa ating mga feeds. And isa sa mga example ng mycotoxin na nagkukos ng
prolapse ay yung tinatawag nating zearalenone. Okay? So itong zearalenone guys, ang effect nito ay pinapahina niya yung rectal tissue, kasama na dyan yung mga ligaments na nagsusupport sa uterus. Ano yon? Yung broad ligament, tapos yung uterosacral ligament. So sinusuportahan niya yung uterus para hindi siya mahulog. Okay? So ngayon pag nagkaroon ng build up ng zearalenone, pinapahina niya itong mga supportive ligaments na ito. So kapag nagkaroon ng build up ng kaunting abdominal pressure, mabilis lang siyang ipupush papalabas. Number 8 guys ay yung pagkakaroon ng severe coughing or matinding pag-uubo ng ating mga inahin. So anong nangyayari dyan, parang sa tao din lang yan, kapag ka umuubo ka, nagkakaroon ka ng pag-build up ng abdominal pressure mo. So isa yun sa mga nakikita natin. Mapapansin natin ito guys dun sa mga nag-aalaga ng patiner, yung mga naka-communal pen yung mga baboy. Mapapansin niyo yung mga dumi nila, nakatapal-tapal dyan sa mga gilid-gilid ng kulungan. Ang tataas, parang magtataka bakit nakarating dun yung dumi ng baboy. Ganon yan guys, ibig sabihin napakataas ng abdominal pressure niya na kapag ka tumatay yung baboy tapos umubo siya, kaya niyang abutin yung taas ng ng kulungan, yung pader. So yun yung paliwanag dyan bakit yung severe coughing o yung matinding pag-uubo ay minsan ay nai-connect din natin sa pagkakaroon ng prolapse. Number 9 guys ay yung pagkakaroon ng slippery or madulas na flooring. Kapag ka madulas yung flooring na tinatayuan ng ating mga inahin, ang pakiramdam nila ay nagiging uneasy or yung hindi sila as is dun sa kondisyon na yon. So anong nangyari, yung kanilang abdomen ay pigil din. Ayun. So yung build up ng abdominal pressure, ayan, prolapse ang kakalabasan. Maaari din guys, tingnan natin yung slope ng flooring. Dapat ay mas mababa yung nasa may hulihan na kung ito yung puwet ng baboy, dapat mas mababa siya. Hindi siyang baliktad na dito yung ulo, mas mababa sa ulo yung flooring or yung slope niya. Kasi ang nangyayari, para siyang mahuhulog niyan at hindi rin as is yung pakiramdam ng baboy. Same dun sa madulas. So dapat guys, yung slope ng flooring ay kung saan yung puwet ng baboy, yun yung mababa. Okay? So makakatulong din yun na mapabilis yung paglabas ng mga biig kapag manganganak na siya. Okay? So yun guys ang siyam na dahilan kung paano nagkakaroon ng tinatawag nating uterine prolapse. Ngayon naman, ang tanong, ano-ano yung mga prevensyon na maaari natin gawin para maiwasan natin itong kondisyon na ito? Number 1, proper genetic selection. Okay? So piliin natin yung mga maayos na inahin. Dapat walang history ng ganitong klaseng mga problema para hindi na natin problemahin in the future. Number 2, proper nutrition or balanced nutrition. Dapat sakto or tama yung composition niya ng fiber kasi maiwasan natin yung constipation. Number 3 ay yung pag-iwas natin guys sa mga factors na nagpo-promote ng overgrowth ng tinatawag nating gas forming bacteria. Okay? So ano-ano yung mga bagay na pwede nating tingnan para maiwasan ito? Number 1, tingnan natin yung size ng ating mga feeds. Lalo na kung yung feeds natin ay naka-mash tayo. Yung sobrang pinong feeds guys ay dahilan yun para mas mapaaga yung fermentation ng feeds na yon. So pagka mataas yung fermentation, mas mabilis mag-build up yung gas sa loob ng tiyan ng ating mga inahin. Number 2 ay yung nabanggit na natin kanina, yung sobrang mataas na level ng starch. Ganon din yon. Kapag mataas yung starch, in short, yung carbohydrates, pagkain ng mga gas forming bacteria yon. So ganon din. So iwasan natin siya, dapat sakto lang yung starch or yung carbohydrates dun sa feeds. Itong klaseng feeds guys na mataas ang starch or carbohydrates, ito yung tinatawag nating mga high energy na pagkain or feeds ng ating mga baboy. Kaya ito yung sagot guys, bakit hindi maganda magbigay ng grower feeds sa ating mga nagbubuntis na inahin dahil sa bagay na ito. Kapag mataas ang starch, napopromote yung pagdami ng mga gas forming bacteria. So iniiwasan natin na ibigay yung grower sa mga nagbubuntis. Dapat gestating feeds yung pinapakain natin. Number 3, iwasan natin yung overfeeding or yung pagpapakain ng sobra-sobra. Dalawa yan guys, maaaring sobra-sobra yung binibigay mo na feed sa isang kainan o di kaya maraming beses kang nagpapakain sa loob ng isang araw. Halimbawa, 3 beses, 4 na beses, 5 beses. Yun. So yung sobrang pakain guys, hindi na nadadigest yung karamihan sa feed. So ang nangyayari ay umaabot siya sa
large intestine na kung saan nandun yung mga gas forming bacteria. Okay, so magkakaroon ng fermentation doon, magbi-build up yung gas doon sa large intestine. Yung large intestine guys, katabi na yan ng uterus. Okay, so kapag ka manganganak yung baboy natin o kaya meron siyang respiratory infection, isang bagay yun na distended yung kanyang large intestine, mahahinder niya ngayon yung flow ng kung manganganak siya, yung mga biik. Okay, so sa sobrang ire, tapos mataas yung abdominal pressure, chances ay mataas na magkaroon ng prolapse. Ganon din yun guys, kung 3 beses kayo, 4 na beses kayo nagpapakain ng ating mga inahin, ang nangyayari, napapabilis yung flow ng digestion. Okay? So may oras kasi dapat tayong sinusundan. Pagka nagpakain ka ngayon, dapat it takes 12 hours to 24 hours. Dito nga sa pinagtatrabahuhan namin, 1 beses lang kami guys nagpapakain. Para mabigyan ng tamang oras yung digestion process ng feeds. Okay? Kasi yung feeds guys, it takes 24 hours bago niya ma-reach yung form na dumi. Okay? So walang sense kung magpapakain ka ng ilang beses. Pakain ka ng umaga alas 7, pakain ka ng alas 10, alas 12 or alas 7, alas 12. Masyado pang maikli guys yung interval. Hindi pa siya nadadigest yung feeds. Kakain na naman. Natitrigger guys yung tinatawag nating gastrointestinal reflex. Ay ipupush niya na kahit hindi pa digested yung pagkain, ipupush niya na sa intestine. So, buo-buo pa yung feeds, makakarating sa large intestine. Yun, nandun yung mga bakterya na nagpuproduce ng gas. So, yan ang paliwanag dyan guys. Pang-apat ay yung tinatawag nating high dense feed or yung mga feeds na ang main ingredients ay katulad ng soybeans. Yan. So, ang tawag natin dyan guys ay high density feeds. And ang isang example dyan guys ay yung ating lactating feeds. So, binibigay lang natin itong mga high density feeds dun sa mga nagpapagatas. Pre and post lactation. So, pagka winalay mo na siya, mga within the next 7 days, papakainin mo pa siya ng high dense. Okay yun. Okay? So, wag nating ibibigay yung lactation guys or lactating feeds dun sa mga nag-gestate or nagbubuntis. Kasi, it's the same effect. Papataasin niya din yung or ipopromote na din yung pagdami ng ating mga gas forming bacteria. Okay? So yan yung mga 4 na factors para maiwasan natin yung pagtaas or pagdami ng mga bacteria na ito. Pang-4 sa listahan ng ating mga prevention ay yung pagkakaroon ng adequate or proper storage or yung management ng ating storage room ay dapat maayos. Andyan yung ventilation, temperature, dapat hindi siya mamasa-masa yung isang lugar kasi paboritong lugar yon guys ng molds or nung amag na tumubo. Okay? Kung saan yung amag or yung molds, nandun yung mycotoxin. Okay? So, dapat din gumamit tayo ng mga toxin binders para ma-prevent natin tong mga toxins na makain ng ating mga baboy. Makain man, nasa safe level siya. Number 5 is proper medication. So, kung may sakit yung baboy natin, especially respiratory infection guys, dapat maayos yung medication natin. Kumonsulta tayo sa ating mga veterinaryo para tamang gamot ang maibigay natin. Hindi tayo tsamba-tsamba, hindi tayo nag-shotgun medication. So, manganganak yung ating mga inahin nang walang respiratory infection. So, mawawala yung posibilidad na magkaroon sila ng prolapse. Number 6 ay pagkakaroon ng proper housing. So, under proper housing guys, dapat hindi narrow yung ating mga stall or yung mga kulungan ng ating mga nag-gestate or nanganganak na inahin. Hindi siya madulas, tama yung slope, at higit sa lahat, hindi sobrang lamig. Kaya nga, yung ating mga farrowing section or building ay dinisign talaga siya na dapat medyo mainit-init ang lugar na yon. Hindi dapat siya malamig kasi pag malamig guys ay kumukubob yung katawan ng baboy. So, isa din sa paraan yun para mag-build up ng abdominal pressure. And lastly guys, number 7 ay yung culling. Dapat ikal na natin yung mga sobrang tatanda na nating mga inahin. Dapat iset natin sa let's say parity 7, parity 8 and pataas. Ayan, pag-isipan na natin. Kapag ka nakikitaan na natin ng hindi maganda sa performance, consider culling na. Kasi sila na yung mga prone pagdating sa pagkakaroon ng prolapse. And isa pa, yung mga old parities natin guys, kung titingnan nyo yung mga record natin dyan, kumpara natin dun sa mga younger parity, sila na yung mga nagko-contribute ng matataas na stillbirth, cases ng crashing, yung nahihigaan, naapakan, dahil nga sa mahina na yung katawan nila, mabagal na silang humiga, minsan wala na silang pakialam kung nandyan yung biik sa higaan nila, higa na lang. So dumadami yung cases na ganon. At malulugi ka din lang naman, ikal mo na.
palitan mo na ng bago. So, kung meron kayong mga ganitong klaseng highly relevant na question guys, huwag kalimutang i-comment nyo sa baba. At subukan natin gawan ng video, sagutin natin, base na rin sa abot ng ating mga kaya, kaalaman at experience. Okay? And that's it for today's video guys. Sana marami kayong na-absorb sa topic natin ngayon at magamit nyo sa inyong mga babuyan. Okay? Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Bye-bye! I see you on the next one.